Matapos ang sunod-sunod na sigaw ng taong bayan, isang opisyal mula sa Philippine Military Academy ang naglahad ng matitinding detalye ukol sa manikatiwalaan sa administrasyon. Dahil dito, si Pangulong Kuting Jr. ay opisyal na inimbestigahan ng Korte Suprema na nagdudulot ng matinding tensyon sa pamahalaan. Sa inilabas na bayag ng naturang PMA officer, inilahad na ito ang umano'y mga hindi tamang transaksyon at maling paggamit ng pondo sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ayon sa kanya, ang mga dokumentong nag-uugnay kay Kuting Jr. sa mga isyong ito ay siyang nagdudulot ng malawakang galit mula sa publiko. Ang nasabing revelasyon ay nagbunsod ng formal na aksyon mula sa Korte Suprema upang siyasatin ang mga aligasyong laban sa Pangulo. Habang naghihintay ng resultang sambaynan, nananawagan ng iba't ibang sektor para sa patas at transparent ng proseso na inibisigahan ngayon. Sa gitna ng mga kontrobersya, patuloy ang panawagan ng taong bayan para sa paninindigan sa katotohanan at pagbibigay ng hustisya. Ang mga susunod na hakbang ng Korte Suprema ay inaasahang magdadala ng mahalagang pagbabago sa kasalukuyang estado ng pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Okay, yung ayuda, pera po natin yung ayudang yan. Diba? Kailangan natin ng long-term policy para po at least maiahon tayo sa kahirapan. Okay? Ang taas ng bilihin. Alam ko marami pa pong dapat magsalita rito. Pero sana po, nakikiusap po ako sa inyo. Sana po lumabas na kayo. Alam ko, masarap manood dito sa online, dito sa ating mga vloggers. Maraming salamat sa inyo. At kung titignan nyo ang viewership ng mga vloggers natin, thousands and thousands, hundreds of thousands ang nakikinig sa atin ngayon. Pero kailangan po ninyong lumabas dyan. Kailangan nyong lumabas sa lansangan. Hindi nila binibilang yung viewership natin. Hindi nila binibilang yan. Kailangan lumabas po tayo. At marami pa pong activities ang maisog. At ililinya po natin yan. At sana po makinig lang po tayo sa mga updates. At marami pa po tayong dapat gawin. At maraming salamat. At maraming salamat sa mga speakers po natin ngayon at maraming salamat. Yes. Maraming salamat po sa mga dumalo ngayon. At syempre, aasahan namin po kayo sa mga susunod na mga activities at sa mga araw. Okay? Sino pa ba ang magsasalita? Meron pa? Rafa! Come, ito po. Ito po ay nanggagaling sa business sector po. So pakinggan po natin siya pagdating po sa economy, ekonomiya natin. Pasensya na. Magandang hapon, Pilipino! Magandang hapon sa ating lahat, Pilipinas! Lahat tayo nandito para ipamungkahi ang ating sentimiento sa ating administrasyon. Tayo natitipon dahil nakikita natin ang isang rehimen na walang ginagawa kundi ipabatid sa ating Pilipino at mga dito sa buong Pilipinas na ang kanilang polisiya ay ang politics of revenge. Ano ang politics of revenge? Ang politiko na manggipit, ang politiko na manggurgor, ang politiko na manloko, ang politiko na magnakaw, ang politiko na magsinungaling, ang politiko na hindi depensahan ang mga karapatan ng bawat Pilipino
maging KOJC ka man, o INC, o Muslim, lahat ng ating karapatan ay nava-violate. Bakit? Wala sa sarili ang ating Pangulo. Napaka-simple lang po. Nag-issue ng warrant of arrest para kay Pastor Kibuloy. Ang warrant of arrest ay na-execute na noong nakaraang linggo o mga 2 linggo. Yesterday or the other day, bago nangyari ang lahat, nasa loob po kami ng KOJC. Ang lugar ng KOJC ay lugar ng kapayapaan at pagmamahalan. Pero ano ang ginawa nila? Nag-issue ng warrant or in-execute ang warrant. Correct me if I'm wrong, attorney. But the same document ang ginamit, ayaw pang ipakita. Ngayon, ano ang sabi ng CHR? Ano ang sabi ng DSWD? Ano ang sabi just this morning ng Presidente? We should adhere to public order. We should adhere and follow the rule of law. Ang tanong ko sa iyo, Bongbong Marcos, sinusunod mo ba ang batas? Ang sabi ni Martin, ang sabi ng ating gobyerno ay irespeto natin ang batas. Pero ano ang ginagawa ni Torre? Nilalabag ang batas when they ought to be the defender and protector of every single Filipino. So ano na lang gagawin natin? Are we going to roll over and play dead? Hindi tayo papayag. Kaya ang panawagan natin ay sa madaling salita, ang ating hinaing ay hindi haka-haka lamang. Ang Pilipino ay nagugutom. Walang magandang transportasyon. Korupsyon sa gobyerno at nabalitaan nyo na ba na sa Martes gugurgurin ang pondo ng Vice President at hindi bibigyan ng pondo ng Kongreso si Vice President Inday Sara. Pero punong-puno ang kanilang mga bulsa. So again, ang panawagan ng buong Pilipino ay Bongbong! 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 Salamat po. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Magandang gabi po sa inyong lahat. Pumunta po ako dito bilang isang Pilipino na nagmamahal sa ating bayan. Dapat po tayong lahat ng ating mga kababayan all over the world, sana po maliwanagan na inyong kaisipan kung ano po ang tunay na nangyayari sa ating bayan. At tayo po ay sumusuporta at nalulungkot po tayo sa nangyayari dyan sa Davao. Sana po ipanalangin po natin ang ating mga kababayan dyan, ang mga KOJC. Nakasama ko po sila dati dito sa Liwasang Bonifacio. Napakababait po nila ng mga tao. Napakabubuti po nila, mga religyoso. Pero sila po ay ipagdasal po natin sila.
Ipagdasal po natin ang ating bayan. Mahalin po natin ang ating bayang Pilipinas. Ipagdasal natin na maliwanagan ang isip ng ating mga leader na malasakit para sa bayang Pilipinas ang gawin nila at hindi puro pansariling interes lamang. Maraming salamat sa inyong lahat. Mga maisog, mabuhay po tayong lahat. Mga Pilipino na nagmamahal sa ating inang bayan, mabuhay po tayong lahat. Ipagdasal po natin ang ating bayang Pilipinas. Mabuhay! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Magandang gabi po sa lahat po ng narito, mga kababayan. At binabati ko po ang bawat isa na narito na tayo po ang tunay na mga bayani ng bansang Pilipinas. Kaya palakpakan po natin mga kapatid ang ating mga sarili. At pinasalamatan ko po ang ating mga magigiting na mga bisita rito, sila Harry Roque, sila Sandra Cam, sila Attorney Glenn na matatapang, si Mr. Morales, at sa lahat ng mga narito mga kapatid. Sa lahat po ng hindi nakakakilala po sa akin, okay lang po yan sapagkat hindi ko rin naman po kayo kilala. Okay lang po yan. At katulad po ng sinabi ng ating magiting na bisdak ng Pilipinas, hindi na po importante kung anong kulay po tayo, kung dilaw, pula, puti. Ang importante po ngayon, tayo ay magpakulay sa lahat ng mga naririto na mga vlogger. Isang pakulay dyan. Magpakulay kayo sapagkat itong mga vlogger na to ay nag-aaksaya ng kanilang mga panahon, oras, at talento upang kanilang ihayag hindi lamang sa buong Pilipinas, kung hindi sa buong sanlibutan, kung ano ang nangyayari sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na sa mga panahon ngayon mga kapatid, na ino-oppress ang ating pong mga kapatid na naroroon sa lupang pangako, ang Mindanao, na kung saan ay naninindigan ang ating mga kapatid na mga kingdom citizen. Hustisya! 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 Gutom na ba kayo mga kapatid? Huwag po kayong mag-alala sapagkat yung gutom ay lilipas din yan. Yung antok, itulog nyo lang. Iyan ay wala na kayong puyat. Pag pagod kayo, mamahinga lang kayo, malakas na naman kayo. Subalit yung ipinaglalaban natin dito sa Liwasang Bonifacio, sa araw na ito mga kapatid, ay ito ay para sa mga susunod na mga saling lahi sa ating mga anak, mga apo, at mga pamangkin. Kaya kinakailangan na tayo ay manindigan na bilang mga Pilipino mga kapatid. Kinakailangan na tayo ay makalaya na sa kuko ng mga pang-aping mga banyagang Amerikano. Tayo ay mabubuhay sa ating mga sariling mga paa, katulad ng ipinadama sa atin ng ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na hindi siya tumapak sa bansang Amerika. Kaya maraming mga banyaga ang gustong sumakop sa bansang Pilipinas sapagkat tayo ang perlas ng silanganan. Napakarami nating mga natural resources. Tayo ay mabubuhay sa ating mga sariling mga pamayanan sapagkat kahit ano ang itanim ninyo sa inyong mga bakuran, ito ay tutubo. Tayo ay nagpapasalamat sapagkat meron tayong mga kapatid na naninindigan doon sa Davao. Kahit na i-disperse na ng mga kapulisan ang kanilang mga peaceful na pag-arali doon mga kapatid, sila ay nanindigan pa rin. Sila ay binatuhan ng tear gas ang kanilang sandata
ay panalangin lamang at ang kanilang mga sigaw, mga kamera. Hostisya! 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 Biruin nyo, mga kababayan, sa buong buhay po ng ating kababayan na si Pastor Apollo Sikibuloy, na siya po mula sa pagkabata niya, mula sa Santa Catalina, Lubao, Pampanga, siya ay napunta sa padako ng Mindanao, sa paanan ng bundok Mount Apo, mga kapatid. Kaya ang naging pangalan niya ay Apollo. Kaya siya ay tinayo niya ang mga organisasyon ng Children's Joy Foundation, ang Sunshine Philippines Movement, ang Keepers Club International. Para saan, mga kapatid? Para yan sa nation building. At ang SMNI ay narito kasama natin. Shout out sa mga taga-SMNI. At shout out din sa mga kapatid natin na narito, ABS-CBN, TV5, na huwag nyo namang baligtarin ang balita, mga pagkat kayo ay Pilipino din. Hostisya! 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 Talagang napakarami nating issue, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan. Kaya ang ating mga kapatid na vlogger, araw-araw, oras-oras, sila ay naka-live, sila ay nagko-cover ng mga nangyayari sa buong kapaligiran, sa buong sanlibutan. Iyan ang bagong media, ang mainstream media ay patay na. RIP! RIP! Rest in peace! Maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. Maligayang bati ng Araw ng Mga Bayani. Papakilala ko po itong ating East Youth, no? Na Tubong Manila, si Daniel Nobleza. Magandang araw po, mga batang Maynila. Maligayang pagdating po sa lugar na nag-iisang Supremo Andres Bonifacio. Matapang at handang-handa ng lumaban dito sa gobyernong budol. Una po, gusto ko pong humingi ng kapatawaran sa sambayanang Pilipino dahil isa rin po ako sa mga nagtulak na tumakbo si Bongbong Marcos para presidente. Dahil akala namin mamahalin niya ang bayang Pilipinas. Akala namin hindi siya diktador. Akala namin totoo ang unity team. Dalawa na lang ang ipinangako niya nung kampanya, hindi niya pa tinupad. Una, unity team. Nasaan na ang unity team? Nasaan na ang ipinangako? Nasaan na ang ipinangako mong pagkakaisa? Nasaan na yung ipinangako mo? Kapag nagkaisa, lahat ng problema ng Pilipinas, sagot na ng pagkakaisa. Unity team na lang, hindi mo pa tinupad. Pangalawa ko pong ihingi ng tawad. Isa po ko sa mga nag-ikot, Luzon, Visayas, Mindanao. Sinasabi ko, lalo na sa mga kapatid nating Muslim, na galit sa pamilya Marcos. Kapag si BBM ang presidente, may 20 pesos sa tayong bigas. Kumukulo na ang tiyan ng sambayan ng Pilipino. Ang presyo ng bigas, 55, 45, pinaglululoko na lang nila tayo. Alam kong nakamonitor ngayon ang mga nakamonitor, lalo na yung mga best friend ko. Magkakasama naman tayo ng kampanya. Masakit sa amin na nagkakahiwalay tayo. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!